Kapuna-puna ang pananahimik ngayon ni Imee Marcos. Mukhang naubusan na siya ng pangontra sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Marami kasi ang naninibago. Bukod sa ipinagtatanggol niya ang mga Duterte ay sisiraan naman niya ang kanyang kapatid. Mahirap isipin, na dahil sa nasa tiket siya ng partido ng kanyang kapatid dahil nakipag-alyansa ang kanyang partido, ay iboboto na siya ng mga loyalista. Hindi madaling makalimot ang mga nagmamahal kay Pangulong Bongbong. Tandaan mo sana yan, Imee. Marahil ay nagtataka kayo, bakit patuloy siyang umiiwas sa First Family? Hindi kaya may galit siya sa mga ito. Nahihiya lang siya sa mga pinaggagawa niya. Pero hindi yan ang ating paksa ngayong araw na ito. Tungkol po ito kung sino po talaga ang tunay na ina ni Little Amy. Dahil meron po kasing bali-balita na si Imee raw po ang ina nito. Kano Kato to ito. Anak nga ba ni Imee si Little Amy? Bale po sa bali-balita si Little Amy Ray po ay naging anak sa pagkadalaga ni Imee noong 1978. Dahil nga sa kabataan at mapusok, dagdag pa nito ang pakiramdam ni Imee na para siyang bilanggo dahil laging may nakabantay. Noong nagkaroon ng pagkakataon sa abroad ay nakipaglandian sa isang lalaking noon lang din niya nakilala. Ayon pa sa bali-balita tinangka raw itong ipalaglag ngunit tumutol si Apolake at Madam Imelda. Dahil nga spoiled brat si Imee ay napagpasyahan na lang na ampunan ang bata at ituring itong tunay na anak ng first couple. Ganyan kabuti ang kalooban ni Apolake. Kaya naman maraming nakakapansin kay Imee na malayo ang kalooban niya kay Little Amy. Yan po ang urban legend na magpasa hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan. Pero sa mapapanood po nating video ay tutuldukan na ang usaping ito. Halina at sama-sama nating alamin. Naalala niyo pa ba ang cute na batang madalas na kalong-kalong noon ni yumaong Pangulong Ferdinand Marcos at ni dating unang ginang Imelda Marcos sa Malacanang? Nasaan na nga ba siya ngayon at bakit hindi niya pinasok ang mundo ng politika gaya ng kanyang pamilya? Sa bidyong ito ay alamin natin ang tunay na pagkatao ni Imee Marcos. Alamin rin natin kung sino talaga ang kanyang biolohikal na mga magulang at ang katotohanan sa likod ng kumalat na kwento noon na anak siya ni yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa labas. Gayon din ang naging chismis na anak naman siya ni Senator Imee Marcos sa pagkadalaga. Si Amy Romualdez Marcos ay ipinanganak noong May 2, 1979 sa Amerika at 43-year-old na sa kasalukuyan. Siya ang adopted daughter at tinawag na Little Amy ng Malacanang ni na yumaong Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Si Amy ang itinuturing na bunso sa kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Senator Imee, Irene at Pangulong Bongbong Marcos. Tingin sa kaalaman ng lahat noong si Ferdinand Marcos pa ang Pangulo ng Pilipinas ay pumutok ang bali-balitang nagkaroon ito ng anak sa ibang babae na inakalang si Amy. Gayon din ang pagkakaroon di umano ng anak sa pagkadalaga ng kanyang panganay na si Imee ay naging urban legend. Ayon sa naging kwento-kwento noon, lihim daw na nagbuntis at nagsilang si Senator Imee ng anak sa ibang bansa noong 1978 at si Amy ang naging bunga. Makalipas ang mahigit 4 na dekada ay lumitaw din ang katotohanan sa tunay na pagkatao ni Amy sa naging burol ng kanyang biolohikal na inang si Teresita Romualdez sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park. Dito rin unang nalaman ng publiko na half-sister niya ang television entertainment reporter na si MJ Marfori Oida, na nakilala bilang isa sa mga co-hosts ni Raffy Tulfo sa Idol in Action sa TV5 at YouTube. May asawa na rin ito ang GMA7 News reporter na si Oscar Oida na napapanood natin sa 24 oras at sa ilang news program ng Kapuso Network. Sa katotohanan si Amy ay apo ni dating First Lady Imelda Marcos sa kanyang pamangkin na si Teresita Romualdez, na anak ng kanyang kapatid na lalaking si Vicente Romualdez. Mula nang isilang si Amy sa Amerika, si Imelda na ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Kaya hanggang ngayon ay sina Imelda at yumaong Ferdinand Marcos ang kinikilala niyang mga magulang. Musmos pa si Amy noon nang sumailalim at nagtapos ang batas militar sa Pilipinas, kaya naman halos ginugol niya ang kanyang kabataan sa loob ng Malacanang, kalaro ng tagwan ang mga security guards at maid sa palasyo.
Sa edad na 18 ay matatandaan ang kanyang naging debut sa ballroom ng Manila Hotel, kung saan binigyan pa siya ng isang benefit dinner bilang ang Manila's 5 loveliest ng mga panahong iyon. Nagtapos si Amy na may degree sa English Literature sa Ateneo de Manila University, at katulad ng kanyang mga nakakatandang kapatid ay nag-aaral din siya sa Inglaterra ng kanyang postgraduate degree, na Media and Culture sa SOAS University sa London. Nang magdalaga naman si Amy ay naging bahagi siya ng music industry bilang drummer ng indie music band na The Dorks, kung saan mas nasunod niya ang kanyang passion sa pagtugtog ng drums at ilan pang mga instrumentong pangmusika. Malayo ang kanyang trabaho sa politika bilang lifestyle writer ng The Daily Tribute at faculty member ng The One School Philippines. Bukod rito ay founder rin siya ng ARM Digital Consultancy, na isang advertising agency na bihasa sa paggawa ng mga content strategy sa social media, web at mobile apps development. Bago rito ay naging digital solution manager rin siya ng ABS-CBN at naging senior marketing consultant ng SMR Home. Sa kasalukuyan si Amy ay masayang namumuhay ngayon sa Cagayan de Oro kasama ang kanyang loving husband na si Attorney Sid Bernedo at isa nilang anak na lalaki. Mas minabuti rin niyang maging pribado at malayo sa spotlight ang kanyang sariling pamilya. Habang pinili ni Amy na manatiling low profile ay patuloy naman niyang sinusuportahan ang kanyang mga kapatid sa politika. Noon ngang kasagsagan ng nagdaang eleksyon ng kanyang Kuya Bongbong sa pagkapangulo ay naging malaki ang kanyang papel sa naging kampanya nito sa Mindanao. Madalas siyang makikitang kasama ng kanyang mga pamangkin sa mga campaign rallies ng Unitin sa iba't ibang lugar. Pinipili man niyang manatili sa labas ng politika, aktibo naman si Amy sa kanyang mga social media account, gaya sa kanyang Instagram kung saan inilarawan niya ang kanyang sarili bilang Mama Nerd, A Ravenclaw at mahilig sa mga kakaibang bagay.